Hi guys! It's me, si Lee, ng inyong vlogger na nagmula sa planetang Mars at ngayon naninirahan na sa planetang Earth. Last month, napagawi nga ako sa Vietnam and grabe yung na-experience ko doon. And today, i-share ko sa inyo ang 10 culture shocks na na-experience ko sa Vietnam. So, let's go! Una sa ating listahan, slow driving. Yes, mabagal po sila mag-drive sa Vietnam and medyo nakakapanibago yung para sa akin dahil sa bansa ko, which is sa Pinas, is mabilis kami mag-drive. And dito sa Korea naman, and sobrang bilis din mag-drive. Mga ante, chinek ko sa Waze, 45 to 50 speed lang yung ginagamit nila. 50 na yung pinakamabilis, kaya makakatulog talaga kayo sa biyahe. Number 2 sa listahan, Alfresco restaurants. Yes, marami pong Alfresco restaurants sa Vietnam. And sobrang na-shock talaga ako. Alam mo yun, ang init-init, tas kumakain ka. So, balik 2-in-1 na siya. Nabusog ka na, at the same time, nabuburn na rin yung fats mo habang pinagpapawisan ka kumakain. Tama nga naman. Pangatlo sa ating listahan, cars don't stop at pedestrians. Yes, ma-shock talaga kayo dahil hindi po talaga sila humihinto. Kahit green light, hindi po sila humihinto. And kahit maglakad ka na may dalang anak, hindi po sila hihinto. Depende na lang sa driver kung huhinto sila. Medyo na-shock talaga ako noon. Alam mo yung feeling na gusto kong ihampas yung gamit ko kasi halos ayaw nila akong padaanin. Advice ko lang pag nasa Vietnam kayo, tapos gagamitin yung pedestrian lane, or kahit na kahit saan kayo tumawid, kahit hindi sa pedestrian lane, tamang lakad lang, huwag kayong tumakbo. Dahil pag tumakbo kayo, panigurado, hospital ang abot nyo. Punta na tayo sa number 4. Motorbikes madness. Yes, sobrang dami pong motorbikes sa Vietnam. Kung sa Pinas marami, ibahin niyo ang Vietnam. Napakadami po talaga. As in, at mas maraming lady driver sa Vietnam kumpara sa Pinas. And doon talaga ako na-shock and na-amaze. As in, parang convenient sa kanila yung motor kaysa gumamit ng sasakyan. Dako na tayo sa number 5. Coffee culture. Yes, kung sa Pinas, marami pong coffee. Sa Vietnam, mas marami rin pong coffee. I mean, siguro, coffee culture is pang global na siya. Kasi marami na rin namang nagtatayo ng mga coffee shop, hindi lang sa Vietnam or what. But, ibahin nyo ang Vietnam. Iba ang lasa ng coffee ng Vietnam. Hindi katulad ng sa Pinas, halos puro-puro pare-parehas na lang. Sa Korea, halos same-same lang na lasa. Sa Vietnam, kakaiba po talaga. As in, pag ibang-iba yung lasa niya. Lalo na yung nagstay kami sa Haiyan Hotel. Ang sarap ng coffee nila. Never ko pa natikman yung ganong coffee, kundi sa Vietnam lang. Ito yung ilang sa coffee shop na napuntahan ko. First, yung 34 Tropical. Sa 34 Tropical naman, may alfresco at may aircon rin naman sila. Yung coffee, okay, medyo matapang na matamis. At pangalawa, yung Sontra Marina. Yung style niya is Santorini pero wala siyang aircon sa loob. Meron sila pero parang cooler lang. Yung coffee at the same time, masarap din naman katulad ng 34 Tropical. Dumako na tayo sa number 6, cheap seafood prices. Ito ay sa Langua Restaurant. Yung crab nila is 80,000 dong per 100 grams. So, ang nirequest ko is 1 kilo, pero ang nabigay lang nila sa akin is 800 grams. 640,000 dong yung binayaran ko or equivalent to 1,400 peso sa Pinas. Nakita nyo na, sobrang mura. Kung sa Pinas yan, siguro ang babayaran ko is 3,000 to 5,000 nag-range. Then, I love crab talaga and na-amaze talaga ako sa Vietnam. Maybe pag bumalik ako, seafood lang kakainin ko. Dahil sobrang mura. Dako na tayo sa number 7. No service water sa restaurants. May mga ilan na nagbibigay ng tubig, pero karamihan ay wala po talagang service water sa Vietnam, sa mga restaurant. So baka magtaka kayo, magtampo kayo na baka sabihin niya hindi maganda yung service kasi hindi nagbigay ng service water. Hindi po talaga sila nagbibigay ng service water unless bibilhin mo yung bottled water na paninda nila. Now you know. Dako tayo sa number 8. Sa number 8, masyasyak kayo din sasabihin ko. Sa mga bagong tourist o turista na nagbabalak pumunta ng Vietnam, kahit kayo masyasyak. Sa immigration, yes. Sobra. No drama, no question, no camera. Just give your passport
and done. Nakakatuwa, pero nakakakaba din naman kasi ang tahimik talaga nila. As in, alam mo yun, doon din ako na-shock na wala silang camera yung after na wala. As in, di ko lang alam sa ibang airport o sa main airport, sa city. I'm not sure. Dako na tayo sa number 9. Busina kahit saan. Alam naman natin na mahalaga talaga ang busina. Katulad sa Pinas, bumubusina rin tayo. Just saying na, hey, I'm here, watch out. Overtake, ganon-ganon. Pero iba yun yung Vietnam. All the time talaga bumubusina sila. As hindi sila galit. Talagang parang warning sign lang na, hey, I'm here, what. Pero nakakabingi siya to the max na ang luwag-luwag naman ng daan, ba't pa kayo bumubusina? Alam mo yun. Sobra. Kakaiba talaga ang Vietnam sa lahat. Last but not the least, number 10, super kind. Yes, sobrang bait po ng mga Vietnamese. Katulad lang sila din ng mga Pilipino na sobrang bait din. Hindi naman sa sobra. Alam ko namang meron din, may mga scammer din naman, may mga bad, may goods. Kasi sa Pinas, medyo immune na ako eh. Medyo, alam niyo yun, immune na ako sa kabaitan ng iba sa Pinas. Pero ang Vietnam, ang sarap sa feeling. Siguro, and anyway, sobrang bait nila. I love. Siguro babalik pa ulit ako sa Vietnam sa susunod or pag nagkaroon ulit ng chance. So, that's it guys. Ang aking 10 culture shocks na experience sa Vietnam. Na totoong nangyari at na-experience ko sa Vietnam. Vietnam is really surprised me in the best way. If you've been here, tell me your own culture shocks in the comments. And don't forget to like, subscribe, and see you sa next vlog. Bye-bye!